Enjoy. I'm relieved. Unforgettable. Part it. Giving. Blessed. It. Blessing. Challenging. Success. Love. Fulfilling. Thankful. Overwhelmed. Masaya kasi ito ulit yung pinagkalob sa atin ng Diyos na misyon na makabalik ulit ngayong taon. Excited. Tinitingnan ko dun kung ano yung pagbabagong after 2 years sa place din dun sa mga bata, kung ano ba sila, kung high school na o may college na sa kanila. Ang nararamdaman ko ay saya. Excited? Na-miss ba nila tayo? Or nahinto rin ba sila sa pag-aaral nila? Or continuous pa rin? Wala bang naapektuhan sa kanila kung sila may na virus din? Saya ako, sobrang saya. Siyempre, naging part ako dito sa journey nyo. Cute ako. Cute ako. Okay naman siya. Very thrilling pero masarap sa pakiramdam na makatulong sa tao kahit na alam mo yung pagod, yung sobrang yung pagpunta pa lang. Sobrang thrill na para sa ating lahat. Pero nawala yun dahil sa nakita natin sa mga bata at saka mga parents na tulungan natin dito na sa ating mga bahay. Mas mahirap siya. Expected ko na nagkakaroon yung travel time pa po for us yung pabalik sa Patag. Pero hindi ko na-expect na gano'n ka-grabe yung kalsada. Tapos putik-putik pa. Tapos may ano din na gano'n sobrang ubra. Tapos bangin yung babag sa Masaya, worth it yung pagpunta kahit malayo, ilang oras man lakarin. Hindi nakakapanghinayang kasi
makikita mo yung mga bata talaga masaya sila sa natatanggap nilang regalo. Nabigla yung katawan ko. Yun, okay naman. Nagulat po ako kasi hindi ko ina-expect na mahirap pala yung daan. Pero nakakatawa ka. Mixed emotion. Nakakapagod siya, oo. Pero parang pagdating naman doon, parang magiging okay naman, mababawi naman yung pagod kasi makakatulong, may mga bata. Ayun, ang galing-galing naman. Ano dito? Ang galing naman naman. Hindi lalagpas kung saan nakatayo ang volunteer. Kain po ng aming pong kakainin, nawa po ang lahat po ay magusog at maging lakas ang inyong mga biyaya na ibinigay po sa amin. At ito po ay tinataas namin sa pangalan ng ating Panginoon na Jesus. Sa lahat po ay magsabi ng Amen! Amen! Paano ang tamang paggamit ng toothbrush? Sinabi ni Ate Aya na 1. Taas yung kamay. 3. Oh, ang gagaling at ang babae pala ng bata dito. Palakpak ka! Okay. Very good. Ay, Ate Aya, tuturuan kayong mag-toothbrush. Wala kasi ibang mga bata ngayon. Kaya itinuloy pa rin namin. It's nice to be back here at Sichabato. Sabi ko, masaya ko dun sa mga bata at saka dun sa mga volunteers. Kasi yung mga volunteers, pagka nag-usap-usap kami, ayun, yung pagkakaroon ng moment sa isa't isa, mahalaga kasi sa akin. Masaya ako nakikita na nagkakasunduan lahat. Even though magkakaiba kami ng paniniwala sa politika at iba kami ng karakter, pero once na ginanap na namin yung okasyon na ito, iisa na kami. Iisa na kami ng puso at isip. Nakamahirap na pag-akyat namin sa ilang tuod na pagsama ko dito. Napaka-challenging ng daan, sobrang nakakapagod, pero ito rin yung pinakamabilis ko na pag-akyat ngayon. Dati, lagi ako naiiwan. 4 hours ako lumalakad. Ngayon, 3 hours and 23 minutes na lang. So, improving in fairness. Pag leader ka, para ka ding nanay ng lahat. Kailangan mo gawin ng lahat. Nakakatuwa. At syempre, kung makatulong ka sa mga kapwa mo,
isang napakalaking achievement yun sa akin. Marami ang naghirap during the pandemic. Pero pasalamat kami sa mga tao na tumutulong, naniniwala, nagtiwala doon sa aming advocacy. At talagang hindi magiging possible itong outreach program na ito kundi dahil sa mga tao na tumulong sa amin. Dahil sa pakiramdam na nakatulong ka sa kanila. Masaya makita na yung progress ng lugar, year after year, nakikita mo yung improvement sa mga tao. Like, nung punta namin yung mga tao, yung mga bata, particularly mga nakakubuhan sila, yung damit. Tapos, wala pa silang knowledge sa mga maraming bagay. Tapos, yung eskwelahan dito, isang maliit na makakibang. Improve talaga yung buhay nila. May mga sad part lang na hindi talaga sila naaabot ng ating government kasi mahirap nga silang puntahan. Which is sana yung government, sana yung malapit sa tao. Kasi yung tao yung pinakalapit sa kanila. Sana sa mga susunod na taon, may mga lugar pa kami ma-develop na gaya nito. Not totally develop kasi hindi naman namin talaga sila natutukan. Pero yung makita mo yung progress nila year by year, napakasaya sa pagkalanggam. Magbawas sa adobo, magbawas mo sa kanin. Dala-dala kayo yun. Si ate, nasa Taiwan. Si ate kasi yung lagi nag-o-organize, tapos ako taga-support lang, hindi lang ako yung lagi yung assistant. And
And then, noong time na yon, syempre wala siya. Hindi naman pwedeng itigil yung outreach dahil wala siya. So, kailangan ko bumalik para sa kanya. Sobrang struggle ng fans nung time na yon kasi iilan lang kaming kaming mga volunteers na natira nag-aasikaso. Ngayon, hindi ko makalimutan yung moment na walang-wala talaga kaming pera. Tapos, meron akong friend sa Facebook na bigla-bigla nagbigay ng malaking halaga. I think ang pangalan niya, DYY Samayotan. Yun yung pangalan niya. Bigla, all of the sudden, bigla siya nagbigay ng ganung amount. So, talaga nakasurvive yung outreach ng 2015 dahil doon sa tao. At saka doon sa mga kaibigan, ng mga volunteers na nagbigay ng maliliit na amount na pinagsama-sama namin. Yun yung sobrang struggle kong outreach kasi nga wala si ate. Salamat. Salamat. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po. Lahat ng friends ko tumulong doon. Tapos nag-flashback sa akin yung kabaitan ko sa kanila. Ginagawa ko yun dahil masaya ako at saka gusto ng puso ko. Ngayon, after a year, nagsabi ako na meron kaming outreach program. Nagulat ako sa lahat ng tulong. Talagang doon bumaha yung tulong na nakakaiya. Pantuwa kasi ko na ako. Yung mga tao na tinulungan ko noon. Hindi ko naman kasi iniisip eh. So naisip ko na lang nung nagbigay sila. Naalala ko, kaya ito tumulong kasi binigyan ko siya dati ng bola. Kaya ito tumulong kasi pinahiram ko siya ng paula. So yung kindness na yun, parang napalitan. Parang higit pa yun na yung kapalit. Kaya, diba, second outreach, pinakamasaya. Yung unang pagsama ko, kumbaga, kasama namin Julius, mga kapatid ko, then yung hirap, kumbaga, worth it naman siya. Kumbaga, nakita namin yung saya ng mga bata. Yung papunta, then, grabe, 7 hours. Bibit kami, ulam na adobo na malaki sila, kaserola, then yung kami nagsasalitan din doon sa mainit na kanin. So, para malesen yung bigat, makain kami sa daan. Yan, the best doon. Yung experience, kahit yung hirap na naranasan namin, pagdating namin doon sa mismong yung event na nakita nga namin na ang saya-saya yung mga bata. Kasi, kumbaga, kami din yung mga magkakapalit, hindi rin kami ganyan sa sa buhay. Kumbaga, gipit din kami. So, ngayon luwag-luwag, nag-share din kami kasi kumbaga, nung maliit kami, hirap din kami kung pambili ng mga gamit sa school. Then, kailangan din namin magtrabaho para makatapos ng pag-aaral. So, yun na rin yung parang balik namin kay Lord na ginabayan kami para makatapos ng pag-aaral. Yun, para sa mga bata rin. Sa unang sama ko dito, 2016, sabit lang ako. Nakita ko sila mag-aaklase, kami pamilya. Tapos ako yung walang pamilya kasama. Mga 2018, memory lang kasi. Parang sanay na ako na. Even na iniwan ako ng mga friends ko dito, part ako ng family.
Tapos 2018, si nanay, nagka-dialysis. Yung parang, yun nga tayo na ICU siya. Tapos punta si Asa, si Jasmine, tsaka si Mina sa LC. May dalang business proposal daw yun. Business proposal. Tapos binabasa ko, hindi ko naintindihan. Tapos sabi niya, atakin ko daw yung may heart. Tapos pagkata ko, may financial help para sa dialysis niya namin. Kung parang, di ba, ang tayo, yung grupo natin, hindi lang mga dumagat ko siya yung tulungan o yung mga kapos, hindi pati yung mga members. Talagang tinutulungan talaga natin na kahit pa paano. Yun yung pinaka-hindi ko talaga makalimutan na ang ala ko, pamilya kasi dito. Tapos ako yung walang family. Tapos nagkaroon ako ng malaking family. Lahat naman masaya. Siguro, ang pipiliin ko yung moment na nandito pa si Julius. Yung isa namin kasama na wala na. Pinakuna akong sama. Kasi yun bata pa lang ako noon, so yung reality sa akin, hindi pa ganun tumulo. So, kasi ako nun hindi ako spoiled noon, pero Medyo lang. gusto ko kasing nakukuha yung gusto ko, naiingit ako sa ibang tao nun. Kasi, hindi ko naman dinidegrade yung magulang ko, pero hindi naman din ganun kalaki yung sinusweldo nila nun para ma-produce yung gusto ko sa nakikita ko sa ibang tao. So, nung first time ko nasama, mas nakita ko yung reality. Kaya mas maswerte pa rin ako kasi meron ako nakakain, meron ako susot sa pang-araw-araw. So, doon nag-start yung sarili ko na mas improve ko pa. Nag-start ako sa sarili ko sa pag-aaral. Hindi man ako ganun ito pero at least umaangat ako ganun tayo paano sa tulong ng magulang ko o sa kung ano man yung natutunan ko sa kada outreach program na sasamahin ko sa grupo. First na sa amin namin kasi doon namin naranasan, di ba parang una na iniisip namin yung hirap kasi 7 hours yung walk. Pero habang daan, di ba parang hindi ko naman kilala yung the rest ng group. Ang kilala ko lang kapatid ko. Tapos ni Jessamine, first time din namin. So parang yun nga yung sinasabi ni Ma'am Elvie, na nakagain ka ng bagong family. Tapos pagdating dito, nakita mo yung saya ng mga simple lang na bagay na para sa atin. Pero pag na-receive nila, parang ang laki-laking bagay sa kanila. Kasi naalala nga talaga namin yung childhood namin. Parang nakikita namin yung sarili namin sa kanila na parang nung time na kailangan namin ng tulong, merong nagbigay. So parang hindi naman kinlano. So talagang kaya nagtuloy-tuloy kasi parang di ba kung iba lang naman once ka lang magbibigay So sabi ko lagi kasi nasabi kay Jessamine kasi kaya kami tuloy-tuloy kasi naniniwala kami dun sa advocacy niya, sa magandang layunin niya. Hindi para yung tayo yung pasalamatan, yung tayo yung maangat. Parang binabalik natin lahat ng blessing natin sa Lord talaga. Ganun siguro kasimple talaga. Hindi mo kailangan ng ibang reason, yun lang. Yung kanin talaga yung nagpaalala tayo sa kagagaling lang sa lagnat. Hindi na kami kanin bulok. Mainit pa yun, simulat sa Jump Point hanggang dito. Kada stop over namin kain kami. Pagdating dito yung kanin kalahati. Maraming salamat sa lahat ng sponsors ng programang ito. Alam ko yung iba dyan nagtinda pa ng suman para lang makapagbigay sa makapag-share sa ating program. Maraming salamat po sa lahat ng mga sponsors at sa lahat ng mga volunteers, lalo na rin po sa mga tao dito sa Pintaban. Thank you! Maraming po salamat sa mga sponsor, sa mga nag-donate. Basta nagsabi ka sa kanila, magbibigay sila kahit magkano. Pagka nagbenta ka ng t-shirt, bibili sila. Dahil alam nila na makakatulong sila. Kahit sa konting halaga, sa konting bagay na may share nila. Maraming salamat. Nagpapasalamat ako sa lahat ng sponsor namin na naniniwala at hanggang ngayon nagtitiwala. May mga sponsor kasi kami na kada taon talagang consistent silang nagbibigay sa amin na kada sabihin namin na may kulang kami, ganito kulang kami ng ganyan. Talagang nagbibigay sila. Nagpapasalamat kami sa patuloy nilang pagtitiwala at suporta sa advocacy namin. Thank you po mga sponsor.
Thank you, sponsor! God bless you!